Hi mga farmers! Welcome back to my channel, Tesalonica's Farm. Magandang hapon po at halos ilang araw ako na walang upload sa aking YouTube channel dahil po napakalakas po ng ulan dito sa Bohol na halos 2 linggo na pong ulan ng ulan, wala pong tigil. So papasok kasi sa farm, sobrang putik po talaga at napakahirap dumaan. So hindi rin ako maka-vlog dahil napakaputik at ulan nga ng ulan last days. So ngayon na medyo gumanda yung panahon, ngayong araw lang. So kaya buti na lang, meron tayo ditong mga alagang manok na pwede ko pong i-vlog at i-flex sa inyong lahat. Farmers, at ngayon ipapakita ko lahat sa inyo mga alaga nating manok dito. So magagandang klase din itong mga manok natin na alaga dito. At syempre tutok na tutok ako sa pag-aalaga dito. So halina kayo mga farmers at ipapakita ko sa inyo. So yun mga farmers, bago pala tayo mag-simula, ako po ay mag-shoutout muna dahil yung kapitbahay namin dito, nagpapa-shoutout siya sa mga katrabaho ng anak niya sa barko. So subscriber ko daw po sila dyan. So ito, binigyan ako ng copy. So basahin ko. Shoutout po kay Chief Engineer John Marie Pelayo, or kung tawagin nila ay Sir Joe Peps. Ayan, hello Sir Joe Peps from me, Tesalonica Farm. Fourth Engineer Kenneth Mariado. Ayan, hello Sir Kenneth. Both from Cavite po silang dalawa. Then, kay Sir Dewey Filomeno from Argao, Cebu. Ayan, hello Sir Dewey. Tapos, vessel type nila is back carrier. Complete talaga. Vessel name is MV Copacabana. So, worldwide. Ayan, maraming salamat po. Ayan, so ulitin ko po. Shoutout sa inyo, Sir Joe Marie o Sir Joe Peps. Sir Kenneth Mariado. Sir Dewey Filomeno. Ayan, hello po sa inyo, sir. Sana po lagi kayong manood sa aking mga videos about farming. At thank you po sa inyong suporta sa Tesalonica Farm. So, ito ka-farmers, na dito ako sa loob. So, maliit lang to na place. Maliit lang, basta andito lang yung mga manok ko na talagang nabibreed ng maayos. So, ano to? Total of 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, total of 6 battery cages. So, later i-explain ko sa inyo yung cage natin dito na iba doon sa farm. Dahil sa farm, kalimitan doon is free range yung mga manok. So, sasabihin ko sa inyo kung bakit nagtatry naman ako ngayon mag-battery type ng manok. So, later malalaman nyo lahat yan. So, unahin ko na sa inyo ipakita itong first cage natin. So, kulang pa ito mga farmers dahil naghahakot pa ako sa farm ng mga manok ko na ibinibreed. So, yung iba hindi ko pa nakahakot. So, dahil dito na yung magiging breeding area ko sa bahay para mas matutukan ko yung mga alaga kong mga manok dito na panabong na mga nagbibreed. Ayan. So, ito pakita ko muna sa inyo. Kuha kong isa. Ito tayo sa pauna at pangalawa na cage. So, kuha muna ko ng ito. So, ito. Yan. Makita ninyo, basa pa yung ano. Ganda. So, ito, ganitong klase yung mga binibreed ko rin dito sa bahay. So, ito naman mga hindi mamahaling manok mga farmers tong mga inaalagaan ko dito. Pero, yung iba, galing sa mga winners din dito sa Bohol. So, hindi lang nila rin alam yung mga bloodline ng mga ganito. Pero, yun nga, dito kasi sa probinsya, once na may mga nananalo, ayan. So, pinupuntahan din sila, tapos bumibili ng manok doon para i-breed nila. So, yung mga alaga ko ngayon dito, galing din naman to sa mga magagaling ng mga manabong. Ayan. So, hindi ako mga ka-farmers nagsasabong. Baka isipin nyo na nagsasabong ako. So, hindi ako nagsasabong actually. Bali, ayan, may wing. So, ayan, may wing band din naman. Ayan. So,
ano, bali nagbi-breed lang rin ako ng mga ganitong manok dahil compared kasi sa native, kunwari native chicken, i-compare mo siya, maliliit lang talaga yung laman ng mga native, maliliit ang hita, ganun. Pero once na ganito yung mga pambenta, may presyo kahit papano. So, if ever magpipili rin ako kung native na bentahan lang, tapos mga nagbi-breed ng mga panabong na ganito, so kahit papano, mas medyo mas malaki yung kikitain kapag mga ganitong klase yung inaalagaan. So, ito maganda rin naman sila. Ayan. Oh. Tapos nangingitlog na rin to. So, nakita niyo kanina may itlog na yung mga manok natin. So, ito mga farmers, ito yung una ko i-flex sa inyo. Yan, oh. Inahin na to. Yung mga edad nga pala nitong mga manok na to, mga 8 to 1 year up na yung mga edad nila. So, yung iba nag-iitlog na. So, ito, yung may itlog na yung isa. Nag-iitlog na. Ayan. So, nagtry ako mga farmers ng ganitong klaseng pagbibreed na nakakulong. So, dahil kilala nyo naman ako na nagbibreed ako ng mga ako ay free range ako sa mga ganitong klaseng manok. So, medyo mahirap lang talaga mga farmers pag naka-free range, lalo na may magkasakit. So, ang hirap gamutin kasi nga, ang hirap hulihin, tapos minsan sama-sama na sila nagkakasakit. So, pag ganito, nakalagay na sila battery type lang. Battery type nga pala yung tawag sa ganitong klaseng kulungan na division siya, tapos sakto lang yung hanggang 3 to 4 na manok per kulungan. So, mas nakakatipid ng space. Ayan. So, if ever wala kayong farm, wala kayong malaking lupa na pwede kayo mag-free range ng manok. So, okay na okay itong battery type na kulungan. So, hindi nyo kailangan ng sobrang laking space. So, ito nga sa akin, maliit lang. Halos baka mga 50 to 100 manok kasya dito. So, ganitong kaliit lang na area. Ayan. So, marami akong dahilan bakit ko ito tinry na magganito muna dito sa bahay na maghiwalay ng mga manok. So, connected yan lahat sa ginagawa ko sa farming. Connected yan sa sagingan ko. So, connected din to sa mga manok ko na Rhode Islands, ganyan. So, later, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ako nag-try ng mga ganitong klase. So, ayan. I-flex ko muna sa inyo tong isa. So, balik ko na. Okay? Uy! Wait. So, ito puti. Meron din tayong puti. So, ito puti. Ayan, nabili ko rin to mga farmers. So, ayan, may wing band pa. Hindi to yung kay B-Boy ha. Hindi to kelso. Ibang-iba naman itsura ng kelso dito. So, nakahiwalay po yung kelso ko dahil exclusive breeding po yung sa kelso ko. So, 3 lang sila talaga na ipaikutin ko para lumabas yung mga pure breed ng mga manok. Pero itong mga ito, hindi po ito mga mamahaling manok. So, ito po ay mga binibreed ko lang din galing sa mga nabibili ko mga breeder dito sa Bohol. So, ayan, puti. Maganda rin naman, malusog, mataba. So, nung dumating to dito, nga pala dati, nung dumating nga pala dito sa bahay, medyo mga payat sila talaga karamihan. So, dahil nga, pakawala, tas hindi nga papakain na maayos. Pero nung halos 1 week lang, mga farmers, na binattery type cage ko sila dito, ang laki ng binigat nila, tsaka tinaba. Tapos, halos karamihan lahat nag-iitlog. So, yan. So, yung mga itlog nila, hindi ko muna pa ini-incubate. So, pinapadaan ko pa yung mga itlog kasi para maganda yung maging labas ng breeding pagka-condition na yung manok. So, yung mga itlog na nag-iitlog nila ngayon, since 1 week pa lang naman sila nandito sa bahay. So, kinakain muna namin. So, yan, kinoconsume muna namin yung mga itlog. So, later, pakita ko sa inyo meron doon. Then, after kapag sila condition na, pating mga tandang, so doon ako magsimula mag-incubate. So, may incubator din ako dito, may ginagawa ring brooder dito. So, ipakita ko rin sa inyo. Tapos, may mga tandang dito na doon kung saan ko sila pinapalahian. So, later, papakita ko sa inyo lahat. So, dito sa unang kulungan, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na ano tayo dito, inahin. So, ito ipakita ko sa inyo yung
So yan, pakita ko sa inyo yung pinaka close up look ng 9 na inahin ko dito sa first batch. Dito naman tayo sa pangalawa kasi ano lang sila tapatan. Pag ganito, tsaka pag ganun. So ito yung pang dalawang cage yung pinakita ko sa inyo kanina taas baba. Ito naman pangatlo, pang-apat. So laman itong pangatlo, pang-apat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So mas madami to, 11 na manok. So meron tayo naman dito mga itim. So pakita ko sa inyo. Kanina pinakitaan ko yung white tsaka medyo normal na kulay ng mga inahin na manok. So ito pakitaan ko yung itim. Ito ang pataba na. Black manok. Ganda oh. Oh. Ganda ng pakpak, ganda ng balahibo. Ito yung face niya, black na black din yung mata. So ito isang itim, ayan, makita nyo ganda rin ang itsura oh. Oh. Tawagin daw dito sa buhol to alimbuyugin. Pero magagandang manok rin to mga farmers, magagandang klase rin yung katawan, solid rin oh, tapos mabigat. Tapos kaganda naman dito, maganda mag-itlog, tsaka ano, ayan, madaling alagaan kasi madaling pakainin, madaling painumin, tapos hindi magkakasakit, madali mo mahanap yung may sakit, kung may sipon, may tamlay, ganyan. So, ito. Isa rin, magkakaiba rin tong kulay nito. Ganda. Hindi ko lang alam yung mga ano kung anong mga bloodline ko. Pero ayan, basta maganda rin naman ayan. Di ba? Nyo? So later pala, ito pala ginagawa pala dito. So kasi nga sa farm, ano sila, free range. So ginagawa ko dito, doon sa farm, kasahan lang ng kastahan. So kahit sino kumakasta. So dito sa pagka ginanito ko sila, minute by minute. So dito nung nilipat ko sila sa battery cage type, so nalalaman ko kung saan ko sila pinapalahi ang tandang. So later kasi magpapakasta ko, so papakitaan ko kayo kung paano natin pinapakastahan yung manok ko dito. So ayan, o diba? O, ganda o. Kasing ganda ko, charet. Okay. Yan. So, meron tayong dito total of 11 na inahin. So, hindi ko na isa-isahin kasi pag isa-isa ko to sobrang tagal mga ka-farmers. Ayan, so ipiflex ko pala sa inyo muna. Pakita ko muna sa inyo yung camera. Kasi nilagyan din to bali nilagyan din to ng water source. Ayan, pakita ko sa inyo. Ilapit ko yung camera kung paano itsura ng aking battery type cage. So, baka magka-idea kayo na pwede nyo rin itong gawin if ever nasa backyard lang kayo na marami kayong maalaga ang manok once na ganitong klaseng mga kulungan yung gagawin ninyo. Ito mga farmers. So ganito lang, alam niyo naman yung mga nabibiling mga ganitong ano. So ayan, ganyan lang yung itsura niya. Ayan. So mas inokay ko na siya na bakal kaysa sa kahoy.
Kasi pagkahoy, mga ilang year lang, so nabubulok na. Yung mga kulungan, so dumudumi, bumabaho. So, unlike ganitong klase, so may saluhan din siya ng itlog. Ayan, if ever mangitlog sila, kagaya nitong isa, ayan. So, nadaus-dus lang yung itlog from sa kanilang inahin. So, ayan, no, dumadaus-dus lang dito. Ayan yung itlog. So, madali kayo makakapag-harvest ng itlog once sobrang dami nyo ng ganitong klaseng kulungan. Ayan. Tapos, ito lang yung ating pakainan. PVC lang na hinate. So, galing lang din to sa junk shop. So, bumili lang ako niyan. Tapos, hinate. PVC lang ito. Ayan. Tapos, dyan lang. Nilapit lang natin dito sa kainan nila. So, yan. Ang kagandahan kasi nito, bawat inahin nakakakain ng sapat. Kaysa sa free range sila na nag-aagawan. Tapos yung iba, hindi napapakain kasi nga mailap. So, dito, tama yung kanilang kain araw-araw. Umaga tsaka hapon. Tapos yung inumin nila, so ayan, nagpalagay na ako ng inumin dito na water source nila. So ganyan lang, recycled lang. Gawa tayo ng balde dito na para, ayan, yung ganitong klaseng balde. Tapos, ayan na yung pinaka-connection niya. So gamit lang tayo ng tubo para makonect lahat. Tsaka nipple drinker, maliit na nipple drinker para if hindi na uubusan ng tubig yung ating mga, ayan o, hindi na. So dito naman tayo sa ikatlo natin na cage. So, ilan na ipakita ko sa inyo? Apat na. 1, 2, 3, 4. So, ilan ang laman nito? Ito, mas madami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10. So, ito, 10. Tapos, yung kanina, 11. Tapos, 9 yung kabila. So, yun na yung dami na inahin ko dito sa backyard ko na breedan ng mga manok. So, kulang pa to dahil sa isang battery type, sa isang ganito, kasi sa 3 hanggang 4 na manok. So, kahit medyo crowded, hindi sila crowded actually. Nakakagalaw rin sila. Tapos, mas maganda ngayon tumataba yung manok dahil kain lang ng kain. Tapos, itlog lang ng itlog. So, incubate lang tayo ng incubate ng mga itlog nila. Tapos, mabilis tayo makakabenta ng sisiyo. Ganun lang. Ganun lang yung mga farmers. Ayan. So, ayan na. Masaya kasi mga farmers na ganito may mga alaga ka manok. Ewan ko, syempre yung iba hindi naman nag-i-enjoy sa mga ganito. Pero once kasi mahilig ka sa mga hayop, alam ng mga nagmamanok yan. Pag mahilig ka sa manok, so talagang nakakatuwa once na yung inaalagaan mo, nandyan lang, malapit lang sa'yo. Tapos, natututukan mo talaga sila. So sa farm kasi, malaki yung farm ko. Actually, andun lahat ng mga alaga ko. Pero mas napaprioritize yung baboy. So yun, hindi naman ako laging busy sa farm. So pagkatapos ko naman dun mag-check, tsaka iutos lahat. So after ko naman po mag-check sa farm, so yun, nandito naman din syempre, dito ako nakatira. Dito naman din sa bahay, ako lagi nagtitigil. So mas umaga lang naman tsaka hapon yung kailangan na maintenance ko dito sa mga manok na mga pinagdi-breed ko. Ayan. So pakitaan ko muna kayo ng isang piraso nito. So ano pa ba yung ito? Ano to, maganda to, gold ang itsura. Ayan. Uy, ang lakas. Ito mga ka-farmers, baba ng camera ko. Ayan, so ito, gold yung kulay. Ayan, ganda oh. May wing band din yan. Doon ko rin ito nabili sa kagaya kanina pinakita kong wing band sa inyo. Parehas ko sila binilhan. So ayan. O, diba? Mabigat na sila kaysa nung unang dating. Hindi sila pangit yung katawan nung una kong nakuha sa farm eh. Yung iba kasi nga, hindi napapakain na maayos. So ayan. So ayan, at least mabigyan ko kayo na idea yung mga gusto magmanok. Mag-invest na kayo kung gusto niyo lang magmanok, mag-invest na lang kayo sa kulungan. Ganito, kahit maliit na area lang, basta ganitong klase yung kulungan nyo, worth it. Ayan. So, sa pag-aalaga ko ng ganitong klaseng mga manok sa battery type nga, sa ganitong kulong, nakakulong, so meron akong isa rin na napansin at magagamit ko rin na magandang ikakatulong sa sagingan ko. So, mamaya, pakita ko sa inyo yan. Sasabihin ko sa inyo after ko ilagay ito sa kulungan. So, napakadami po mga farmers na nag-chat doon sa ating tawag dito. Sa page ko, dati sa Lonica Farm Chicken. So, nagpapareserve sila ng kelso. So, lahat po yan ay chinat ko, nireplyan ko na, yun nga, maghintayin mo lang po tayo ng mga itlog. Tapos, syempre, na ma-breed natin ng ayos. Kasi hindi naman ganun kabilis masuplayan ko kayo lahat ng mga pure breed na kelso. Lalo na 3 kelso lang yung nabili ko, trio. Isang tandang, 2 inahin. So, mahirap sa agad paramihin na mabilis. Pero, siguro, sa first
sa first cycle, sa second na pag-roll, doon ako maraming makukuhang mga pure breed na pwede ko ma-dispose. So presyo, marami nagtanong sa presyo. Wala pa po akong presyo dito, pero makaka-sure po kayo na yung pagbebenta ko ng kelso na yan, abot kaya lang po at hindi ko po ibibenta ng mahal para karamihan po ng gusto makapag-avail na hindi maka-avail sa mahal ay makukuha nyo lang po sa akin ng mura. So, okay na okay yan para ma-share ko sa inyo yung pagbili ko ng mamahaling manok at maibenta ko naman sa inyo ng abot kaya. So, update ako sa inyo sa kelso po. So, for now, ito muna mga alaga ko muna ng mga palahian yung pinapakita ko sa inyo. So, pakitaan ko kayo ng pagkakasta kung paano kami magpakasta dito ng manok. So, ayan, panoorin nyo. So, dahil hapon ngayon, ayan, papakainin muna natin sila. Ganito, pakita ko sa inyo, madali talagang pakainin pag nakakulong. So, yan. Ito, breeder pellet lang tong gamit ko. So, yan. Tuka na sila. Ibabog na sila. Tigas ka. Alam mo sa paglambot ito. Yan na. So ito mga farmers, so mga yun, papakastahan natin itong tatlong inahin muna dito sa tandang ko. So, call natin. So, ito, dito natin papakastahan itong mga inahin. Papayan. So, ayan, so, ito pala mga farmers yung pagkakasta pala natin. So, every other day, pero every other day yung interval. So, kunwari ito nilagay natin umaga, tsaka hapon, pakakastahan natin to. Tapos kinabukasan, tong batch na to, hindi mo na ulit papakastahan. So, magpapakasta tayo ng ibang manok. So, after the day ulit na yon, so yun, magpapakasta ulit tayo. So, every other day yung pagpapakasta natin sa mga inahin. So, para makapahinga rin sila, ayan, so para maganda yung maging breed ng manok natin. So yan pag may taong nakatingin kasi medyo nahiyang kumasta yung manok. Ayan, so tatlo. So sa isang araw kayang kumasta ng manok natin ng 4 na inahin. So 4 sa umaga, 4 sa hapon. Tapos interval ulit, ganun. Pero ngayon tatlo-tatlo lang yung pinakakasta namin ngayon.
Ay, yung itlog habang papakastahan ng itlog. Ay, ang init pa. Oh, itlog. Walang init. Ito kasi may nagagawa dito kanina eh. Yun. Kuha na. Ikaw masipag ka kumasta ah. So yun, so yun, hihintayin na lang natin matapos kastahan niya lahat. At least napakitaan ko kayo na isang clip na kumasta yung isa nating manok. Tapos na rin tayo magpakain kanina. So ngayon, magtimpla naman tayo ng inumin ng ating mga inahin dito. So dahil ito lahat ay palahian, so kailangan maganda yung pag-iitlog nila. Kaya gumagamit ako dito ng egg 1000, ayan, ito water soluble powder. So kinukutaw lang to dito sa tubig. Tsaka tipid din siyang gamitin. Halo natin. So yan, dadiretso na yan sa kanilang mga nipple drinker yan. Dito naman nababagsak sa mga tubo yan. So para mainom ng ating mga inahin. So yung paghapon yan, medyo mababa yung oras na inilalaan natin dito sa manok dahil yun nga, nagpapakasta tayo sa umaga at saka sa hapon. Tapos pipakain, pipainom, yan. So yun lang naman yung mga ginagawa dito sa mga alagang manok pag may mga backyards kayo, lalo na nakaganito kayong cages. So yun pala yun sa yun nga pala yun sa konektado sa mga saging na nabanggit ko kanina. So simula nung nag battery type cages tayo sa mga alaga kong manok dito. So yun, napansin ko na ilang week lang naman to, halos mga isang linggo pa lang naman to sa akin na nandito sa bahay. So nakita ko yung kanilang ipot dito sa area, napakapal. So yun, naisip ko na kaysa sa gumastos tayo ng napakadaming abono kasi medyo mahal din yung abono sa saging. So isa talaga yan sa high maintenance sa mga saging kardaba, sa mga tundan, sa mga lakatan. So hindi mawawala na kailangan mag-aabono ka ng mga puno ng saging. So ako, gumagamit ako nung nakaraan ng chicken manure na nakukuha ko lang ng free, pero gastos din siya sa pagpapahakot, kailangan may truck ka pa, tapos medyo marami rin pong gastos once na kahit free mo nakukuha yung chicken manure. Pero nung na-try ko rin yun, hindi rin parang siyang sapat para sa puno. Tapos nag-try din ako gumamit ng urea tsaka 14-14-14, tsaka nag-try na rin po ako ng potash. Ayan, so medyo may kamahalan po talaga yung presyuhan ng mga abono. So ngayon, yung nakita ko nga po mga ka-farmers na ilang week lang, ilang araw lang, grabing kapal na mga ipot. So napakaganda po nito na maging pataba sa aking mga saging, sa mga area ko na may mga sagingan. So naisip ko na bawat sagingan ko na area, so lalagyan ko naman kasi yung mga puno, yung mga lupa naman sa aking mga sagingan is naka-inclined naman yung lupa, yun naman yung kagandahan doon. Kaya maglalagay ako ng mga manok na ganito na naka-cage na, naka-battery type na, para yung kanilang ipot ang nagsisilbing pataba sa aking mga sa mga tanim kong saging. So 'di ba, makakatipid pa ako sa pag-aabono dahil araw-araw iipot 'yan, kakapal lang kakapal. Pag umulan, dadaos-dos lang yung ipot nila sa mga saging din na iba. At pwede rin siya ilipat-lipat. If ever makapal na dito sa area na to sa sagingan, so ilipat naman natin sa kabila dahil nabubuhat naman yung kanilang battery type cages. So isa yun sa nakita ko na magandang maidudulot sa paggaganitong alaga na nakakulong, na makokonect ko pa siya sa sagingan ko dahil napakadami ko na pong tanim na saging at medyo malaki na po yung maintenance natin sa pag-aabono palagi. So isa to sa nakita ko po na solusyon para makatipid ulit. Ayan. So huwag kayo mag-alala sa maglagay ako ng mga ganitong klaseng manok sa mga area ko ng sagingan. I-vlog ko po yan para mapakita ko sa inyo actual yung mga naiisip kong idea po para po sa ikatitipid ko sa pagpapag-aabono sa aking mga saging. So sayang, nalagyan na kasi ng ipa eh. Kung hindi lang nalagyan kanina, napakita ko sa inyo yung kapal ng ipot. Pero alam ko yan ng mga nagmamanok. So alam niyo yan kung gaano kakapal ang mga naiipot ng manok yung araw-araw. Lalo na kung medyo marami po kayong mga alaga. So yun, at least double purpose, di ba mga farmers? Ayan.
So hinihintay ko na lang na matapos magkastahan tong mga manok dito. Tapos ayan na, mag-outro na ako. Mga farmers, para sa video na to, ayan, bukas maka sa farm na ako kasi medyo hindi umulan ngayong araw. So at least napakita ko sa inyo itong battery type cages ko dito sa breeding area ko, dito sa bahay namin dito sa poblasyon. Tapos napakita ko rin sa inyo yung aking mga inahin dito, tsaka yung mga tandang na pinapalahian ko. So ayan, so sana dumami yung ating mga alagang manok dito at makapag-release tayo ng mga manok soon na pwede nyo bilhin mula sa akin. So yun lang mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi para lagi po kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, palike na rin ang aking mga page, Thessalonica Farm Chickens at Thessalonica Native Pigs. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!